Hello, magandang hapon sa inyong lahat, dyan sa aking mga followers, dyan sa mga manonood, at sa aking mga solid supporters. So ako ay nagpapasalamat sa lahat-lahat. Meron akong ibabahagi para sa lahat. Bakit nga ba nahahack yung mga account? Kasi yung mga account ninyo ay malamang walang mga proteksyon. Walang proteksyon ang iyong mga account. Para hindi mapasok ang iyong account, so kailangan yung magpunta sa ganito. So ito yung account ko, na kung saan ito yung cellphone ng aking anak, na kung saan dito ako naki-login. So itong ginagamit ko ngayon na cellphone ay sa akin. Medyo okay siya ngayon. Kaya gagamitin ko na. So ipapakita ko sa inyo kung paano proteksyonan yung account ninyo. So sa ganito, paulit-ulit, pindutin nyo yung tatlong bar bang tawag dyan. So ito, ayan, wala kasi ditong data. Walang data, hindi ko may ano sa inyo eh. Ba yan? Wala lang. Wala lang ano eh. Nandito. Hindi ko talaga mabahagi. Wala lang ano. So, hindi ko nga pala maibabahagi or maipapakita dahil nandito lang ako sa bahay. So, wala akong load para sa data. So, ang masasabi ko, pumunta kayo sa setting. Pindutin nyo yung picture profile nyo. At pagkatapos nun, may makikita kayo doon na security and privacy. So, yun ang inyong pindutin. Hanapin nyo doon yung kailangan nyo baguhin yung mga password ninyo. Then, kailangan ninyong suriin yun. Kasi kapag tinamad kayo, ibig sabihin nun, maaari kayong mapasok ng mga hacker. So, ganito ito. So, nabuksan siya. Ito, di ba? So, nakikita nyo yung setting, mga setting at privacy. So, yun ay pindutin nyo yan. Then, di talaga siya mapindot. So, pagkatapos ng pindutin, maaari nyong palitan yung password ninyo. So, kung nakalimutan nyo yung password, so, pindutin yung forgot password. So, kailangan nyo naman pumunta doon sa Gmail ninyo. Diba yung mgmail? Pumunta kayo doon. So, pindutin ulit ninyo yung privacy. Or tawag dyan, privacy. So, doon nyo suriin nyo ng maigi. Hanapin nyo yung auto-step authentication, ganun. Pindutin nyo yun sa Gmail account nyo. Tapos, kailangan nyo yung mga password ninyo, maging sa Facebook, sa Gmail, sa lahat ng inyong mga social media account, kailangan nyo tandaan yung mga password. Kung kayo ay malilimutin, kailangan nyo talaga, kailangan nyo i-record. Pero yung, halimbawa, yung notebook or notes, na, meron siyang, tawag dyan, disusi, na walang makakabukas nun, kundi ikaw. So, doon mo itala yung mga password mo. So, ilagay mo doon, ang buwan, petsa, at taon. So, saan ba yun na password? Kung sa TikTok ba,
sa Facebook ba, sa Instagram ba, etc. Basta kahit ano man yung mga password nyo, iba-iba man yung mga password ninyo, wala yung problema sa social media account. Pero, wag ninyong paiba-ibahin yung mga email ninyo sa bawat social media na account ninyo. Tulad ng X app na dati ay Twitter, then Instagram, TikTok, etc. Kailangan iisa yung email ninyo. Kahit sa Shopee, kahit sa kung saan-saan man na mga social media, kailangan iisa lang yung email ad ninyo. Kasi kapag hindi iisa yung email ninyo, kapag nagbahagi kayo ng mga reels mula sa Facebook papunta sa Instagram, sa Twitter o ano man dyan sa mga Instagram nyo, ay sa inyong mga social media account, ay maari kayong maboyolisyon ng 180 days. So, matagal. Paano kung sa oras na yung 180 days ay kumbaga nakumpleto na? Paano kung nakalimutan nyo yung password kasi hindi nyo na-record? So, malamang hindi nyo yun marirecover yung account ninyo, lalo na sa Facebook kung isa kayong mga digital creator, mga vlogger. So, kailangan talaga na lagi nyong maalala yun. Then, sabi ko nga kanina, para hindi mapasok ng hacker, mga scammer yung account ninyo, kailangan nyo talaga suriin ng maigi kung saan ba yun. Pero, kailangan nyo talaga na ilista yung mga password ninyo para hindi nyo makalimutan, para madali nyo ma-recover ang yung mga account. So, yun sabi ko nga, wag ninyong ilock ang yung mga profile. So, maaari naman natin ilock yung cell number natin, yung email ad natin, maaari natin na ilock yun. 'Di ba may papilian naman doon. Halimbawa, public, saan mo ba gusto i-share, public, friend, or only me, ganun. So, kung cellphone number, siyempre only me. So, ibig sabihin, ikaw lang yung nakakaalam. Halimbawa, mga email ad, kailangan only me ulit yung pipindutin ninyo. Para ikaw lang yung nakakaalam. Walang maaring makashare. So, yung profile natin, wag natin ilock. So, maaari natin i-setting sa public or friend. Pero, dyan sa mga nakikipagkaibigan sa akin, mga nagpa-follow, karamihan sa kanila ay nakalock yung profile nila. Tapos, kasi binibisita ko yun, ang kanilang mga account. So, ang iba, nakalock. So, ibig sabihin, bakit mo nilock? Ibig ba sabihin, may sekreto ka? So, kung wala ka, kasi tiningnan ko yun, kakaunti lang kaibigan niya. So, ibig sabihin nun, parang scammer. Pero, may mga account din na maraming kaibigan, pero nakalock. Pero, depende ha. Hindi ko naman nila lahat na ang mga ganung nakalock ay scammer. Hindi ko naman nila lahat ha. So, gusto ko lang kasi, yun na lang at tunuro ko sa inyo na huwag ninyong ilock ang inyong mga account. Ang ilalock na lang ninyo yun, yung sabi ko nga kanina, ay ang email ad ninyo at saka cell number. O kaya may dinagdag kayo doon na mga halimbawa kay mga anak nyo, asawa nyo, etc. So, kailangan wag ninyong i-public. Kailangan nyo na only me ulit ang pipindutin. Kasi, kapag nakita yun, maaring may magpanggap. 'Di ba? Maaring magpanggap na kamag-anak nyo, ganyan-ganyan. Or maaring yung magpanggap na anak nyo, asawa nyo, ganun. So, ang may sasabi ko lang ay maging maingat tayo sa ating mga account. So,
di naman natin kailangan na ilak yung profile natin. Kasi, ang kailangan naman doon, ilak natin yung cell number at saka email ad. Yan. Kasi, nung hindi ko pa talaga alam itong social media bilang isang digital creator at saka vlogger sa YouTube, kasi YouTuber talaga ako pero hindi ako gaano nagba-vlog. Pero itong aking vlog ngayon, para ito sa aking YouTube channel. Pero hindi ko ito maipasa sa cellphone ng aking anak. Dahil wala ko ditong account na YouTube Studio. Kailangan yun ang YouTube Studio kasi ang YouTube Studio ay doon mo makikita yung dashboard mo. Yan. Doon ka magpo-post. Doon ka magpo-post sa YouTube Studio mo. So, yung sa YouTube Studio, so, connect na yan sa YouTube siyempre. So, doon. Ano pa ba ang dapat ko i-share? So, kasi yung ano ko, yung YouTube channel ko. So, kapag gusto ko i-share yung vlog ko sa YouTube, sinishare ko sa Facebook. So, kapag magkaiba yung email, so, mababayolation ulit ako. So, nagiging maingat ako ngayon. Lalo na sa pag-share, lalo na sa pag-share, or pagbabahagi ng mga vlog sa kung saan-saan ng mga social media. So, maging maingat tayo. Maging maingat tayo sa pagkokomento bilang mga digital creator at mga vlogger. Maging maingat tayo. Huwag tayong magkomento ng nakakasakit. Huwag tayong magkokomento ng mga violente na komento. Kasi ayaw ng Facebook nun. Siya nga pala, dun sa mga kasi yung halimbawa, ay bakit nag-million views naman ako, bakit hindi naman ako kumita? So, kikita ka lang dun kung isa ka naging bayani. Oo. Kung digital creator ka at naging bayani ka, at nag-million views yun, may kikitain ka. Pero kung isa kang normal lang, hindi ka digital creator, may binahagi ka, so, wala siyang kikitain. Kasi, hindi naman siya nag-apply kay Meta. So, yung yun lang. So, yung pala ay gusto ko sanang mag-live sa aking Facebook. So, gusto ko sana magbahagi. Gusto ko sanang awitan yung aking mga followers. So, yun lang. Bye-bye!